Ngayong October 26, 2024, may bagong motorsiklo po dito sa Premio, Santa Cruz, Laguna. Dumating na po sa kanila itong 2024 XRM 125. Bali, dalawang variant po ito. Ito isa yung DSX at ito naman po yung Motard. Okay, update natin yung kanyang presyo at kung may nabago pa sa kanyang low score specification. Ayan, para makita po natin ang maayos. Tinulungan tayo ni Sir Jeril. Shoutout sa'yo, Sir Jeril, ha. Ay, poporma natin dito sa harapan para maikutan natin ang ayos. Grabe, ang ganda ng kanyang kulay, oh. Hindi na siya fancy tignan, di ba? Konti na lang yung kulay. Bumagay sa forma, panglalaki. Pero dito, okay din naman ang color combination na ginamit. Buhay na buhay, kitang-kita sa kalsada, di ba? Ang lupit talaga ng XRM, no? Okay, ngayong 2024, ito na po ang bagong looks ng Honda XRM 125. Okay, unahin lang po natin itong si DSX. Ang ganda ng kanyang kulay, di ba? Ang galing ng color combination. Para siyang Philippine flag na kung meron lang kulay yellow, di ba? Combine po siya ng decals na blue, red, and black. And then yung kanyang fairings, di ba? Ang ganda ng pagkakadali sa kanyang pintura, oh. Kinis. And then dito po sa kanyang brand at model name, ay magkadugsong sila rito. And then yung kanyang displacement na bukod po dito sa likuran. Then dito po sa kanyang front fender, flexible plastic po yung kanyang front fender, kaya kahit mabangga ito, UUP lang po yan, no? Hindi siya basta-basta mababasag. And then sa kanyang pong headlight, inspired pa rin po siya dun sa kanyang utol na si CRF 150. Bali yung winker design niya, mapapanaag natin na talaga kapareho po ng CRF 1. And meron siyang decals dito po sa ibabaw na kulay blue, yung kanya pong brand na Honda. Yun lang, sana nag-upgrade sila, ginawa ng mga LED, di ba? Kasi puro bulb pa rin po ang ginamit sa kanyang mga signals, sa turning signals. Okay, flexible naman, magkabila. And then ayan po yung kanyang high beam, low beam, bulb po talaga. Okay, same lang din po dito sa Motard version. Ayan, bulb pa rin po ang kanyang mga lighting system. Then same lang din sila ng quality ng plastic, kaya puro flexible plastic po siya. Then check po natin yung kanyang tail lights. So obviously dito ho, bulb pa rin po ang ginamit hanggang sa kanyang turning signals. Then maganda yung kanyang tabas, di ba? Ang haba ng kanyang buntot. Then same din po dito sa Motard. All bulb po sa kanyang tail lights. Then nagkaiba po sila pagdating sa gulong. Dito po sa DSX, naka dual sport po yung kanyang gulong. Meron po sukat na 2.50 by 17. And then tube type pa rin po siya. And then MVP Star po ang kanyang branding. Then Japan Technology po ang gulong na to. Then dito po sa Motard, bali pang on-road lang siya, hindi siya pang off-road, oh. Then ang sukat po niya pareho lang, 70 by 90 by 17. And then MVP Star ang kanyang brand. And then isa pa po pagkakaiba nila sa kanyang mga wheels. Dito po sa DSX, naka-spoke po siya. Ayan, naka-stainless po na rim na may rayos. And then dito naman po yung kanyang wheels ay naka-mags.
Ayan, kulay black na wala siyang decals, malinis lang po. And then sa braking system niya, dito po sa front disc ng Motard, naka single disc na meron pong single piston caliper. Ganun din po dito sa DSX, single disc na meron pong single piston caliper. Then pareho po naka-telescopic fork ang kanya mga suspension. And then dito po sa rear tire ng Motard, meron pong sukat na 80 by 90 by 17. And then single disc na meron pong single piston caliper sa rear brake at dual shock absorber naman po sa kanyang rear suspension. And then dito po sa DSX, single disc na meron pong single piston caliper and then dual shock din po sa kanyang rear suspension. By the way, ang sukat po ng rear tire dito po sa DSX ay 2.50 by 17. Okay, pareho lang po sila ng engine oil capacity, 900 ml. Ayan po yung kanyang kickstart. And then dito po yung kanyang rear brake. And then 4-speed semi-automatic po ang transmission ng XRM DSX at Motard. And then rotary naman po ang kanyang gear shift pattern. And then of course, chain drive po ang kanyang drive type. At maganda naman po itong gantong dikadena. Alam nyo naman dito sa atin, lagi baha. Kaya mas low maintenance po ito. Hindi kagaya po sa mga automatic na ang dami nating pangangalagaan na CVT. So dito, linis-linis lang po ng kanyang kadena. Ayos na. Then yung kanya naman pong chain guard, flexible plastic ang ginamit. Then sa kanya pong foot peg, okay, meron naman siyang shape. Ayan, hindi naman siya matalas, diba? Tapos nakabalot po siya ng rubber, kaya protected tayo sa matalas na bakal. And then meron po siyang engine cover. Ito po yung tinatawag dati namin na Araro. Ayan. Okay, medyo matigas po yung kanyang upuan, ano? Pero foam naman po yan, kaya sigurado magbabounce din tayo. Medyo mababaw po yung kanyang tapas, oh. And then single tone yung kanyang seat cover, medyo magaspang naman, kaya hindi tayo dudulas dito. Okay, check po natin yung kanyang U-box. Okay, dito po nakapwesto yung kanyang battery. So, hindi ho kasya dito ang full face helmet or half face helmet. Malalim naman siya, marami pa rin tayong mailalagay na gamit. And then meron lamang po siyang 3.9 liters na fuel tank capacity. So almost 4 liters po siya. Pero maganda ho rito, ang tipid po niya sa gas dahil kumukonsumo lang po siya ng 65.4 kilometers per 1 liter. So yung full tank po nito, makakarating na po ng 260 kilometers, so malayo-layo na po yon. And then sa top speed, may mga nireview po tayo na vlogs, maabot po siya ng 118 kilometers per hour. So para sa isang 125cc na motorsiklo, malakas na po yon at mabilis yung 118 kilometers per hour. Then digital console na po ang ginamit sa kanyang meter panel. Yun lang po ang downside dito, wala pa rin po siyang gear indicator. So ang nandito lamang po sa kanyang mga indicators, yung kanya pong high beam, low beam sign, turning signal, check engine sign at saka neutral sign. Wala naman po na bago sa kanyang handlebar, ganun pa rin po, mahalapad siya. And then meron ditong kabitan ng mga gamit natin, masabitan ng basket. And then sa kanya po mga switches and button, okay, ganun pa rin po, high beam, low beam sign, turning signal sign, horn. Dito po sa kabila, nagsosolo lang yung kanyang electric starter push button. Nasa 104 kilos po ang kanyang curb weight. And then pagdating po sa kanyang ground clearance, nasa 145 mm. And then seat height po, 775 mm. Engine specs po, 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, air-cooled po sa kanyang cooling system, pero fuel injected na po sa kanyang fuel supply system, 125cc displacement, and Euro 3 compliant na po sa kanyang emission control. Maximum power of 9.5 horsepower at 7,500 RPM and 9.5 Newton meter of torque at 6,500 RPM. Okay, ito na po ang update sa presyo. Unahin natin si XRM Motard. Okay, sa XRM 125 Motard po na FI, ang spot cash po niya ay 77,000. And then pag installment po, magda-down tayo ng 7,900. Sa isang taon po, 7,565. Dalawang taon, 4,495. At sa 36 months po, or 3 years, 3,475. And then dito po tayo sa DSX na FI, Honda XRM 125. Spot cash po, 75,600. So mas mababa po ito ng almost 1.5 din sa Motard. And then down payment po niya pareho lang 7,900. Sa isang taon po 7,415. Sa dalawang taon 4,410. At sa 36 months po 3,410 monthly ang kanyang installment. Okay, ayan po ang price update sa XRM 125 DSX FI at sa XRM 125 Motard FI.
Kaya kung ang hanap yung motor ay subok na matibay at subok na tipid sa gasolina, dito pa rin po tayo sa Honda XRM 125.